Dexter POV. Pagkatapos kong ihatid si Ellen, ay umuwi ako ng bahay. Gusto ko munang makapagpahinga, bago bumalik sa trabaho. Aba mukhang masaya ang kuya namin, sabi ni Seb, ang kapatid kong bunso. Kuya nahanap mo na yung babae. Kaya ka ba masaya? Tanong ni Seth ang kapatid ko na sumunod sa akin. Siguro nga no. Kailan ba namin siya makikilala? Tanong naman ni Migs ang pangatlo saming magkakapatid. Napangiti naman ako sa kanila. Alam nilang lahat ang nangyayari sa akin. Lalo na nang una kong makita si Ellen. Nung araw na yun, nag-away kami ng lolo ko, kasi gusto niyang balikan ko ang babaeng ipinagkakasundo niya sa akin. Dahil lang sa negosyo, at nagkakaganyan siya na kailangan kong magpakasal sa babaeng hindi ko naman gusto. Mabuti na lang at very supportive ang pamilya ko. Hindi nila hinayaang mangyari ang gusto ni Lolo. Matagal nang hindi nakikialam si Papa sa mga negosyo ni Lolo, at pinalaki niya kami sa sarili niyang pagsisikap. Si Don Emilio Del Mar ang aking ama. Marami siyang negosyo at isa na dun ay ang ospital, kung saan ako nagtatrabaho. Ipinamana niya sa akin ang ospital na ito. Lahat kaming magkakapatid ay may kani-kanyang minanang negosyong. Gusto kasi ni Papa na magsaya naman daw sila ni Mama. Tutal malalaki na kami, kaya okay lang sa amin. Si Leticia Del Mar naman ay ang aking ina. Isa siyang may bahay, dahil ayaw siyang payagang magtrabaho ni Papa. Itinuring naming lahat na reyna si Mama, dahil yun ang sinabi ni Papa. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Sumunod sa akin si Joseph o Seth, pangatlo si Miguel o Migs kung tawagin namin at ang bunso ay si Sebastian o Seb. Pinagpala ako dahil mabubuti ang aking pamilya, lalo na ang aking mga magulang. Kaya naman sobrang close kami ng mga kapatid ko. Malayo kami sa pagiging perpektong mga anak, pero ang laging turo sa amin ng aming mga magulang, ay ang magtulungan at magmahalan kaming magkakapatid. Siya nga naman anak, mag-asawa ka na para naman magkaapo na kami. Gusto ko uling may inaalaga ang bata dito sa bahay, sabi ni Mama. Habang naghahain ng aming hapunan. Huwag kayong mag-alala Mama, ipapakilala ko siya sa inyo, kapag naging maayos na ang lahat. Medyo nililigawan ko pa po, sabi ko. Hala kuya, kailan ka pa natutong manligaw? Di ba ikaw ang nililigawan? Sabi ni Migs. Anak gusto mo ba ng payo tungkol dyan? Sasabihin ko sa iyo, kung paano ko niligawan ang mama nyo, sabi ni Papa. Hinampas ni Mama si Papa sa braso. Ikaw talaga, nakakahiya sa mga anak mo. Pero Gab, bilis-bilisan mo ha kasi sabik na akong magkaapo, pati na magkaroon ng anak na babae, sabi ni Mama. Yes ma, sagot ko sa kanya. O siya magsikain na kayo, at nang makapagpahinga na kayo agad, sabi ni Papa. Nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa mga negosyo, habang kumakain kami. Yan ang gusto ng mga magulang namin, ang sabay-sabay kumain, kahit kumain ka na sa labas o hindi ka gutom ay gusto nila na makasama kami. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam muna ako sa kanila, na magpapahinga ako. Sa sobrang pagod ko ay nakalimutan kong i-text si Ellen. Hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Maaga akong gumising, at maagang pumasok sa trabaho. Isa akong neurosurgeon, pero madalas sa pamamahala ako ng ospital tumututok. Kaagad kong tinext si Ellen, pero wala akong natanggap na reply. Inisip ko na baka busy lang. Mamaya na lang ako magti-text ulit pagkatapos ng operasyon na gagawin ko. Ilang beses ko na tinetext si Ellen ngayong araw, pero wala pa din akong reply. Kaya naman naisipan ko itong tawagan na lang. Ngunit nakapatay ata ang cellphone nito. Pagkatapos ng trabaho ko, ay dumiretso ako sa bahay nila Ellen, ngunit wala namang tao. Nag-antay ako ng 3 oras, pero wala pa ding dumarating. Umuwi akong bigo ngayong araw. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na, baka tinakasan niya na naman ako. Lumipas ang 3 araw na ganun pa din ang ginagawa ko, araw-araw nag-iintay sa bahay nila Ellen bago ako umuwi. Dexter, tawag ng isang tao sa likod ko, kumakatok kasi ako sa pinto ng bahay nila Ellen. Alex, masayang bati ko, wala si Ellen dito. Sinundo siya ng mama niya, nung gabi na inihatid mo siya galing kayo sa pamamasyal, sabi ni Alex. Ilang beses na ako tumatawag at nagti-text, pero hindi siya nagre-reply, sabi ko. Ganun ba?
Nako pasensya ka na, pero kada sisunduan nila si Ellen, ay iniiwan niya ang cellphone dito sa bahay. Medyo mahabang kwento, pero ang alam ko hindi pa siya makakabalik sa ngayon, sabi pa niya. Pero bakit? Ilang araw ba siya mawawala? Tanong ko. Hindi ko alam. Linggo, buwan, o baka taon, kumunat ang noo ko sa sinabi ni Alex. Ano? Nagtatakang tanong ko. Masyadong komplikado kasi Dexter. Kung hindi ka seryoso sa kaibigan namin, ay mabuti pa tumigil ka na, sabi ni Alex. Bakit ako titigil? Seryoso ako sa kaibigan mo. Sabihin mo nga ang totoo, hindi na ba siya babalik? Tanong ko. Ano kasi, hindi na natapos ni Alex ang sinasabi niya, kasi may sumigaw ng pangalan niya. Alex, sigaw ni Jordan. O bakit ka ba humahanggos dyan? Tanong ni Alex kay Jordan. Tumawag sakin si Ellen at umiiyak na naman. Anong gagawin natin? Tanong ni Jordan. Wait, why is she crying? Tanong ko. Nagkatinginan naman ang dalawa. Dexter, sigurado ka bang seryoso ka sa kaibigan namin? Tanong ni Alex. Yes. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon pabalik-balik dito, kung hindi ako seryoso sa kanya, sagot ko. Please save Ellen, nagtataka ako sa sinabi ni Jordan. Bakit? Nasa panganib ba si Ellen? Tanong ko. Hindi maganda ang trate sa kanya ng pamilya niya. Tanging ang kuya niya lang ang kakampi niya. Matagal na niyang gustong umalis sa pamilya niya. Kaso kapag kailangan nila si Ellen ay sa pilitan nilang pinababalik si Ellen. Pagbabantaan nila si Ellen nagagawan ng di maganda ang mga pamilya namin. Makapangyarihan kasi ang tatay ni Ellen sa bayan namin. Dahil sa sobrang mabait ni Ellen, ay pinipili niyang sumama kahit hindi niya gusto. Pero pag nasa bahay nila si Ellen, ay minamaltrato nila ito. Parang awa mo na Dexter, ilayo mo na ang kaibigan namin sa kanila, paliwanag ni Jordan. Nakatikom ang aking kamay na parang gusto kong manuntok. Kaya ba gano'n na lang kailap si Ellen, dahil sa kanyang pamilya? Saan ko matatagpuan si Ellen? Galit na tanong ko. Sinabi sa akin nila ang kinaroroonan ni Ellen. Kinuwento pa nila sa akin ang ibang nangyari sa kanya. Pati na kung paano siya lokohin ng lalaking minahal niya. Umuwi ako ng bahay na puno ng galit sa pamilya ni Ellen. Naabutan ko sila mama at papa na nanonood ng TV sa sala. Nagmano ako sa kanila at naupo sa tabi nila. Anak, may nangyari ba sa'yo? Tanong ni mama. Oo nga naman anak, para kang manununtok, sabi ni papa. Napabuntong hininga naman ako bago magsalita. Ma, pa, hindi ko po gusto ang nangyayari sa babaeng mahal ko. Iniisip ko kung paano ko siya tuluyang maialis sa pamilya niya, sabi ko. Aba, in love na ang anak ko. Pero bakit mo siya gustong ialis sa pamilya niya? Hindi naman ata maganda yun, sabi ni mama. Sinabi ko sa kanila ang mga nalaman ko sa pamilya ni Ellen. Sinabi ko din sa kanila ang mga bagay na ginagawa nila kay Ellen. Nakikita ko sa mukha ni mama ang galit, tulad ng naramdaman ko nung malaman ko ang lahat-lahat. Sobra naman ang pamilya niya. Bakit nila ginagawa ng ganun? Kawawa naman ang batang yun. Gaano ba kalaki ang nagawang kasalanan niya, para etroto nilang basura ang batang yun, galit na sabi ni mama. Naku anak, mukhang makapangyarihan ang pamilya ng nagugustuhan mo. Maigi pa at pagplanuhan mo muna, bago siya ilayo. Isang bagay lang ang naiisip ko, para makawala na ng tuluyan ang batang iyon sa pamilya niya, sabi ni papa. Nagkatinginan sila ni mama. Ano pong ibig niyong sabihin? Paano ko may aalis si Ellen sa pamilya niya, nagtatakang tanong ko. Sigurado ka na ba anak na mahal mo siya? Tanong ni mama. Tumango naman ako bilang tugon sa tanong ni mama. Kung ganun ay pakasalan mo ang babaeng mahal mo. Sa ganung paraan mo lang siya may aalis sa pamilya niya, sabi ni papa. Pag-isipan mong mabuti anak. Kung ano man ang maging desisyon mo, ay nandito lang kami na aalalay sa'yo. O siya, pumanik ka na sa taas at magpalit. Maya-maya ay kakain na tayo, sabi ni mama. Salamat po ma, pa. Panhik na po ako, paalam ko sa kanila. Napahiga ako sa aking kama, at napaisip sa sinabi ni papa. Tama ba na gawin ko yun? Alam ko naman na hindi ako mahal ni Ellen, pero sisiguraduhin ko na mangyayari din iyon. Napaisip din ako kung bakit nga ba nila ganun ituring si Ellen. May nagawa ba itong kasalanan? Bumangon ako at nagbihis ng pambahay.
Tinawagan ko naman agad ang kaibigan ko. "What's up bro?" Sagot ng kaibigan ko. "Baliw ka na din Tony hanggang ngayon. May ipapagawa ako sa'yo," sabi ko sa kaibigan kong private investigator. "Aba kaya ka pala tumawag para bigyan ako ng trabaho. Kala ko pa naman ay aayain mo akong uminom," sabi pa niya. "Aayain kitang uminom kapag nagawa mo ng hanapin ang mga impormasyon tungkol kay Ellen Gibson at sa pamilya niya," sabi ko. "Sabi mo yan ha? Sige bro, magtatrabaho na ako, para naman makalibre ng inom," sabi ni Tony. Pinatay ko na ang tawag. Kahit kailan talaga ang kuripot ng kaibigan ko na yun. May pera naman pero laging nagpapalibre. Napailing na lang ako at saka bumaba para kumain. "Sana ayos ka lang Ellen. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para lang maalis kita sa pamilya mo." Ellen POV. 2 linggo nang nakakalipas simula nang iuwi ako ni mama sa bahay. Busy ngayon ang buong bahay, dahil darating sila lolo at lola. Kailangan ko na namang magpanggap na okay ako sa harap nila. Kapag kasi hindi ko ito ginawa, paparusahan na naman ako ng mga magulang ko. Kahapon nga lang ang mga ate ko ang nanakit sakin. Pinagsasampal nila ako at sinabunutan, dahil lang pinaratangan ako ni Ate Karen na nilalandi ang asawa niya. Kaya galit na galit ako kay Mark, dahil alam niyang masasaktan ako ng pamilya ko, pero lapit pa din siya ng lapit. "Bilasan mo ng kumain at naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo," sabi ni Ate Karen. "Bakit ba kasi pinasabay niyo pang kumain yan?" sabi ni Ate Monica. Hindi ko na napigil ang lumuha dahil sa pagtrato nila sakin. "Pwede ba? Para kayong walang pinag-aralan kung makapagsalita. Wala namang ginagawa sa inyo ang tao, pero daldal pa din kayo ng daldal," sabi ni Kuya Oliver. "Buti na lang kahit paano ay may kuya akong nagtatanggol sa akin." Isa-isa nang nilapag ng mga maid ang mga pagkain. Nakaamoy ako ng hindi maganda. Bigla namang bumaligtad ang sikmura ko. Napatakbo ako sa lababo para samuka. "Anong nangyari sa'yo Ellen?" tanong ni Kuya Oliver, habang hinahagod ni Kuya ang likod ko. "Hindi ko alam Kuya. Bigla na lang akong nakaramdam ng pagsusuka," sabi ko kay Kuya. "Manang tumawag kayo kay Dr. Sonyo at papuntahin nyo dito," utos ni Kuya kay Manang Fe. Nagmumag ako at pinunasan ang bibig ko. Nagsimula na akong maglakad at bumalik sa hapag-kainan. "O ayan na pala ang nag-iinarte," sabi ni Ate Karen. Paupo na sana ako, nang bigla akong makaramdam ng pagkahilo. Napakapit ako ng mahigpit sa upuan ko. "Okay ka lang ba Ellen?" tanong ulit ni Kuya. Narinig ko pang nagsasalita sina Ate Karen at Mama, pero hindi ko na naintindihan ang sinasabi nila, dahil unti-unti na akong nawala ng malay. Nagising ako sa ingay ng paligid. Iminulat ko ang mga mata ko, at nakita ko na nandito lahat sila sa kwarto ko. Pati na si Mark. "Ayan gising na pala ang malandi nating kapatid," sabi ni Ate Monica, habang bumabangon ako, para umupo ng maayos sa kama. "Wala kang utang na loob. Puro kahihiyan ang binibigay mo sa amin," sabi ni Mama. Sinugod ako ni Mama at hahampasin, pero hindi ako natamaan dahil pinigilan ito ni Kuya. "Sino ang ama?" matigas na tanong ni Papa. Nakakatakot ang mukha ni Papa, at halatang galit na galit. "Kuya ano bang nangyayari? Hindi ko kayo maintindihan," nagtatakang tanong ko. "Buntis ka Ellen?" malungkot na sabi ni Mark. "Ikaw Mark, baka ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ni Ellen?" tanong ni Ate Monica. "Hindi ako," sagot ni Mark. "Siguraduhin mo lang Mark, pag nalaman kong pinatulan mo ang babae na yan ay lagot ka sakin." "Sisiguraduhin kung may kakalagyan ka," sabi ni Ate Karen. "Teka kuya, ako buntis?" tanong ko ulit kay Kuya Oliver. "Oo Ellen, buntis ka ng 6 weeks. Galing na dito si Dr. Sonyo ay inexamen ka," na malungkot na sabi ni Kuya. "Hindi dapat malaman ng mga tao ito. Masisira na naman ang pangalan ng Gibson sa kagagawan ng babaeng yan. Dapat mawala ang bata," sabi ni Mama. "Ayoko po," sigaw ko. "Naririnig niyo po ba ang sinasabi ninyo Mama? Aalisin niyo ang bata. Malaking kasalanan yun. Netoringan kayong guro, pero kung magsalita kayo daig pa kayo ng mga walang pinag-aralan," sabi ni Kuya. Lumapit si Papa at biglang sinampal niya si Kuya. Ito ang unang beses na napagbuhatan ni Papa si Kuya.
Huwag mong pagsasalitaan ang mama mo ng ganyan, galit na sabi ni Papa bago umalis ng kwarto ko. Sumunod din si Mama kay Papa. Ano ka ngayon Oliver, ipagtanggol mo pa ang babaeng yan. Pati ikaw tuloy na sa sample ni Papa sabi ni Ate Monica. Lumabas silang lahat maliban kay Kuya Oliver. Lumapit sa akin si Kuya at niyakap ako. Ano bang nangyari sa'yo nang wala ka dito sa bahay? Sino ba ama niyan Ellen? Kung pwede lang kitang ilayo dito ay ginawa ko na. Ano nang gagawin natin? Hindi ko kayo mapoprotektahan sa lahat ng pagkakataon, sabi ni Kuya. Napahagulgol ako kay Kuya. Nagpapasalamat ako at lagi mo akong ipinagtatanggol. Bakit ba nila ginagawa sa akin ta? Pwede naman na nila ako itakwil, at mabubuhay na lang ako na mag-isa. Pero bakit pa nila ako paulit-ulit sinusundo? Tulungan mo lang akong makalayo Kuya. At sa huling pagkakataon ay lalayo ako, at hindi na magpapakita pa sa kanila, pakiusap ko kay Kuya. Susubukan ko Ellen, bantay sarado din kasi ako ng mga tauhan ni Papa. Isa pa darating si Grandma at Grandpa. Mabuti pa subukan nating sabihin na sasama ka na lang sa kanila pag-uwi ng Amerika, sabi ni Kuya Oliver. Kaso ngayong buntis na ako, natatakot akong magbago ang isip nila Grandma. Natatakot akong ikahiya din nila ako. Kuya anong gagawin ko? Iyak pa din ako nang iyak sa bisig ni Kuya. Nagpapasalamat ako at hindi niya ako hinuhusgahan. Natigil kami sa pag-uusap dahil may kumatok. Sir Oliver, tawag na po kayo sa baba ng mama ninyo. Dumating na daw po ang lolo at lola nyo, sabi ng kasambahay namin pagkatapos ay umalis na agad ito. Pinunasan ni Kuya ang luha ko, bago ako inaya pababa. Nang makababa kami ay naabutan namin na nakaupo si Grandma at Grandpa sa sala, kasama ang buong pamilya. Ramdam na ramdam ko ang mga tingin nila. Kung nakamamatay lang ang mga tingin, malamang kanina pa ako patay. Nagmano muna ako sa grandparents namin. Kamusta ka na apo ko? Tanong ni Lola. Pinaupo niya kami sa gilid niya. Ngumiti ako hindi dahil napipilitan ako, kundi dahil sa masaya ako na nandito ang grandparents namin. Maayos naman po kami Grandma, sabi ni Kuya Oliver. Ellen apo ko, bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Tanong ni Grandpa. Paanong hindi mamumutla yan? Buntis po yan, sabi ni Ate Karen. Niyakap naman ako ni Kuya ng mahigpit. Ano? Halatang gulat na gulat ang dalawa sa narinig nila. Kanina lang namin nalaman na yang isa na yan ay buntis. Naglayas yan at ang napala nagpabuntis sa kung sino-sino, sabi ni Mama. Naglayas ka nga ba apo? Sino ang ama ng ipinagbubuntis mo? Malumanay na tanong ni Grandma. Malamang kung sino-sino lang nakabuntis dyan, at baka nga hindi niya alam kung sino kasing lalaki ang kasama sa club, sabi ni Ate Monica. Magtigil kayo. Hindi kayo ang tinatanong ko. Sigaw ni Grandma kay Ate. I'm so disappointed in you. Pero wala na tayong magagawa nandyan na yan, sabi ni Grandma. Hindi ako nagsalita at umiyak lang ako ng umiyak. Niyakap naman ako ni Grandma. Huwag kang mag-alala sa apo ko, papalakihin natin ng maayos ang baby mo. Gusto mo bang sumama na lang sa amin sa Amerika? Tanong ni Grandma. Magandang idea yan Mama, kapag nanatili si Ellen dito, ay baka masira lang ang mga reputasyon namin sabi ni Mama. Talagang reputasyon nyo pa ang inisip nyo kaysa sa anak nyo. Sigurado ba kayo na ginagawa niyong tama ang pagpapalaki sa mga anak nyo? Alam nyo na ang mangyayari kapag nagkataon, sabi ni Grandpa. Ma'am, sir, may tao po sa labas. Hinahanap po si Ma'am Ellen, sabi ng maid na kakapasok lang. May inaasahan ka bang bisita Ellen? Tanong ni Kuya Oliver. Wala kuya, sagot ko. Malamang yung dalawang kaibigan niya lang, sabi ni Ate Karen. Tumahimik ka Karen. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Tanong ni Grandpa. Puntahan mo sa labas ang bisita mo at papasukin, sabi ni Grandma. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa gate. Nang malapit na ako sa gate ay natigilan ako. Ano ang ginagawa niya dito? Lumapit ako at pinagbuksan ito ng gate. Dexter, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Pwede ba akong pumasok? Sabi niya. Hindi pwede magkakagulo lang. Mabuti pa umuwi ka na lang. Hindi mo alam ang pinapasok mo, sabi ko. Alam ko Ellen, kaya nga nandito ako sabi ni Dexter. Lumapit siya sa akin, at hinalikan ako sa pisngi. Pagkatapos ay hinatak ako papasok ng bahay.
Pasaway din tong lalaking ta, akala mo kanya ang bahay. Good evening po, bati ni Dexter. Sino ka naman? Galit na tanong ni Papa. Ako po si Dexter Delmar, ang boyfriend po ni Ellen. Pagpapakilala ni Dexter. Dexter, sigaw ko. Hindi ko pa nga siya sinasagot. Nako, nalinti ka na. Ikaw ba ang ama ng ipinagbubuntis ng apo ko? Tanong ni Grandpa. Nako, talagang nalinti ka na. Po, tumingin si Dexter sa akin. At alam kong sobrang nagtataka siya. Nako, malamang hindi siya ang ama. Malay natin, kung sino-sinong lalaki kasi ang kasama niyan. Alam mo Grandma, nang sinundo namin yan may kahalikang lalaki, sabi ni Ate Monica. Yung kahalikan ni Ellen ay ako yun, sabi ni Dexter. Yun naman pala eh. Siguro naman ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ni Ellen, tanong ni Kuya Oliver. Lumingon sa akin si Dexter. Buntis ka nga Ellen? Tanong ni Dexter. Tumango naman ako. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla akong hinalikan ni Dexter. Ehem, sigaw ni Grandpa. Pasensya na po, masyado lang po akong natuwa. Huwag po kayong mag-alala, ako po ang ama ng ipinagbubuntis niya. Isa pa po, pananagutan ko po si Ellen. Papakasalan ko po siya sa lalong madaling panahon, sabi pa niya.